Palagi naman wala kayo. Wala. Palagi Ni Mario. Ano ba tayo din naman? Bibigay na siya makilang. Gulong ng gulong, parang bula. Pag nandyan yung ulo niya, huwag na siya ka-aral, pwede. Pag mama lang niya, pinalat hindi siya matakot. Palukon yung mama. Sobra na yung arte. Magandang umaga po sa inyong lahat. At alam na ba ninyo ngayon ay January 6. Diba? Sa mga pagkaalam natin, buhat pa nung una, ay ito po ay mahalaga ang pizza na ito. Dahil ito po ang pagdalaw ng 3 hari nung panahon na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. 3 hari, ibig sabihin 3 kings po kung tatawagin. Kaya sana po ay maging mapayapa tayo ngayon at sana maging masaya sa kabila ng medyo may kahirapan ang ating mga buhay ngayon. Ang araw na ito po ay ang pagdiriwang sa iba-ibang panig ng lugar sa Pilipinas. Yan po, dahil una-una, yun po ang ating nakasanayan at nakasulat din yan sa banal na aklat. Kanina po ay nagsalita na po ang ating kapatid Rani tungkol sa mga ebanghelyo ng Diyos o aral ng Panginoong Jesucristo. Nga sana tayo po ay magkaroon na po ng pagkakaisa, pagbabago sa ating mga sarili. Dahil sabi niya kanina nga sa mga salita niya nga nagkaroon na talaga o wala nang humpay ang kaparusahan. Ibang klase pong mga kaparusahan ang ating naranasan ngayon. Kahit dito sa Pilipinas, isa yan sa ating natitikman. Dahil nga, ang ating mga hanap buhay ngayon ay may kahirapan na po. At ang mga tao ngayon ay pagpasok ng bagong taon ay nagkaroon na pong iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya yan po ay mga sinasabi doon sa Apokalipsis 3:19. Ngayon pong mga bagay na yan ay yan po ay ang pagsaway sa ating dakilang Ama. Mabuti pa nga dahil nasaway pa tayo. Paano na kung hindi na tayo sasawayin ng Diyos o bigla na lang tayong parurusahan? Kaya nga yung mga sinasabi doon sa Apokalipsis 3:19, ang sabi ng Ama, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Kaya magsikap tayo, magsisi at magbago. Kaya itong mga karamdaman natin ngayon ay isa yan sa mga pagsaway ng ating dakilang Ama. Itong mga nagkakaroon tayo ng mga mabibigat na mga suliranin. Yan, mga pagsawayan sa ating dakilang Ama. Higit sa lahat, yung mga karamdaman. Kaya yun po ay isa yan sa mga dapat nating alamin ang mga bagay na yan. Dahil baka darating tayo na maging huli pa ang mga bagay na yan. Dahil marami po ngayon ang nasaway ng Diyos na hindi na rin napagbigyan ng pagkakataon. Lalo na po sa mga pangyayari sa iba't ibang bansa. Diba? Napakasakit isipin po nga sila po ay nagkaroon ng mga dilubyo, yung mga paglilindol ng malalakas. Diba? Napakasakit isipin po nga sila po ay naparusahan ng mabigat nga parusa sa dakilang Ama. Bakit? Dahil din sa mga pagsuway natin sa kanyang mga palatuntunan at kautusan. Bagamat kanya-kanya tayong mga paniniwala, pero ang importante po natin sana, mga kapatid ko sa mga pananampalataya, nga dapat po tayo nga magkaroon po ng pagkaiba sa ating mundong ginagalawan natin ngayon. Dahil bakit? Dahil alam po natin, ang Diyos ay namamarusa sa mga taong nagkakasala. Kaya yung pagkakasala natin, yan po dapat nating itigil. Yung paggawa ng kamalian, yung paggawa ng karumal-dumal na mga gawa, yung mga panliling lang sa ating mga kapwa, yung mga pagsisinungaling nga hindi nararapat. Sana po ang tao ay magkaroon ng habag ng bawat sarili. Dahil alam naman po natin ang kaligtasan sa kaparusahan sa dakilang Ama ayon po sa ating mga lakad. Kaya yung mga mensahe po sa ating kapatid Rani, yun po ay katotohanan. Marami po ngayon nga naparusahan. Kaya sa araw na ito po ang araw ng kapulungan sa lugar ng Hanga o San Isidro
Buga paumbong Bulacan at ang landas ng buhay. Nga patuloy po kami nangangaral sa pamagitan ng live sa Facebook. Nga sana po ay magkaroon po kayo ng habag ng bawat isa sa ating mga sarili. Dahil alam naman po natin ang ating mga nilalakaran ngayon. Tanggapin man natin ang katotohanan, tayo po ay naging liko mula pabuhat nung tayo ay nagkamulat ng kaisipan. Kaya patuloy po kami, patuloy aming pastor nga nagbigay sa inyo ng mga may kabuluhang salita o mga aral ng Diyos o ng Panginoong Kristo. Dahil ito po ay dapat maghari. Kanina po naibanggit po sa ating kapatid Rani nga sana po paghariin na po natin ang Panginoong Kristo. Di ba? Yun naman dapat. Diba? Yun ang ating mga panalangin gabi-gabi. Kung sino man ang nanalangin gabi-gabi nga Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Diba yun po ang mga panalangin natin ng bawat isa, nga dumating sana ang kaharian mo. Matagal na pong dumating si Kristo sa ating mga buhay, kaya lang hindi po natin siya pinagbubuksan, hindi natin siya pinapasok sa ating mga puso. Kaya yung mga sinasabi ng ating kapatid Rani kanina, nga sana po maghari na po si Kristo sa ating mga puso. Maghari na po sana ang ating mga gawang makakristo o gawang kabanalan, para yung mga panalangin natin ng bawat isa ay ating maramdaman. Pero paano lang po ang iba nga nanalangin sa araw-araw, pero hanggang doon lang sa oras na yon, at hindi pa rin nila binuksan ang kanilang puso upang totoong maghari si Kristo sa ating mga buhay. Dahil kung ang si Kristo na po ang maghari sa ating mga buhay, alam na po natin ang paggawang kabanalan. Diba? Kaya patuloy po kami, pasensya na po nga ito po ay ang aming mga pangangaral sa inyo. Buksan ko pong tema, ito po ay nandito po sa unang Korinto 6. Ito po ay mga bagay po ang nasusulat dito ni Apostol Pablo sa unang Korinto. Ito po ay ang kanyang mga payo o mga sinusulat dito upang tayo ay hindi rin maliligaw kung ano man ang mga nagagawa nila noon, at hanggang ngayon din ay sila po ay sa pamagitan ng kanilang mga sulat ay naalala natin ang kanilang mga gawang mabubuti, mga gawang kabanalan, nga sila din ay nagtatagumpay, hirap man o pagtitiis ang kanilang naranasan. Basahin ko po at sana po ay maunawaan ninyo ito pong aking binabasa. Unang Korinto 6, 1. Mga hasbaga ang sinuman sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba, na siya ay magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal ay nagsisihatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Hindi baga ninyo nalalaman ang ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na uukol sa buhay na ito? Kung kayo nga'y mayroong usapin sa mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Sinabi ko ito upang mga hiya kayo. Ano't diyatat wala baga sa inyo na isa malang marunong nga makapagpayo sa kanilang mga kapatid? Kundi ang kapatid ay makipag-usapan laban sa kapatid, at ito sa harapan ng mga hindi nagsisampalataya. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkos ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit bagkos kayo'y padaya? Ngunit kayo rin ang mga nagsisagawa ng kalikuan at ng daraya, at ito ay sa mga kapatid ninyo. O hindi baga ninyo nalalaman sa mga idliko ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos? O diba? O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga pakikiapid, ni ang pananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga ngalunnya, ni ang mga manang babae, ni ang mga nakiapid sa kapwa lalaki.
ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga pangtutungayaw, ni ang mga maglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit ng mga hugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang lahat ng mga bagay na sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako napasakop sa kapangyarihan ng anuman. Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Datapwat ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon. Ang Panginoon ay sa katawan. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon at muling bubuhayin naman kayo sa pamagitan sa kanyang kapangyarihan. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap sa isang patutot? Huwag nawang sanang mangyari. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang pakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng makasalanang gawin ng mga tao ay nasa balabas ng katawan. Ngunit ang gumawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba ganinyo nalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo nga nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo inyong sarili, sapagkat kayo binili ng halaga, kaluwalhatian ninyo ang inyong katawan sa Diyos. O di ba, ito po ay isa sa mga mensahe ng ating Panginoong Hesukristo, o ang mga paalala ng ating Apostol San Pablo. Diba? Ito po ay mga bagay nga dapat alamin kung ano ba talaga ang dapat magawa natin. Dahil ito po ay paalala sa atin nga ang pakikiapid, masasakim na mga bagay na yan ay hindi talaga makapagmana ng kaharian ng langit. Ang magdanakaw, sinungaling, yan, isa yan sa mga hindi talaga makapagmana ng kaharian ng langit. Kaya nga kung basahin natin ang banal na aklat, nandito po napaloob ang mga bagay nga dapat nating lakarin o mga payo ng mga apostol upang tayo ay makamit natin ang kaharian ng langit. Dahil ito po ay mga payo doon ni Apostol Pablo sa Roma, nga dapat mag-iba na po tayo sa ating mga pananaw ngayon. Mag-iba na po tayo sa ating mga lakad ngayon nga dati nating nakagisnan. Diba? Dahil kung tutuusin naman ang Biblia ay katotohanan. At ang itong Biblia, kung ito ay ating paniwalaan, maaari po tayong makalakad ng wasto sa harapan ng mga tao, higit sa lahat sa harapan ng ating dakilang Ama. Diba? Kaya ito po ay porsigidi po namin itong ipanghilyo sa inyong harapan. Kung ang mga tao nga hindi mahilig magbabasa, dapat alamin ninyo ang katotohanan. Huwag lang po kayo nakikinig sa mga salita. Kailangan po niyo kayo mismo sa ating mga sarili tuklasin natin kung paano tayo magkaroon ng kaligtasan. Dahil ang sabi ng banal na aklat, aanhin man natin kung magkamtan natin ang sanlibutan, pero darating din na ang ating kamatayan. Wala ding silbi, di ba? Nahayag ka man sa sanglibutan ito at nagkaroon ka man ng yaman at salapi, wala ring kabuluhan kung ikaw ay pumanaw, di ba? Maaari tayong magkaroon ng mga bagay nga pangangailangan sa atin, lalo na po sa ating pag-araw-araw. Yun po dapat ay makuntinto na po tayo. Itong mga bagay na ito ay sinasabi ng Panginoon nga kailangan pagkasiyahin lang po natin ang ating kinikita sa araw-araw. Sapat na po tayong nakakain sa araw-araw at nakapanamit, diba? Yun po ang sabi sa banal na aklat. Huwag na po tayong magpursiging sobrang pangarap.
Dahil ang pangarap, hindi natin alam nga isa yan sa mga daan nga sisira sa atin. O, di ba? Dahil alam po natin, ang mga tao ngayon, mapanganib na po. Di ba? Sabi doon sa Timoteo, nga ang mga tao ngayon ay lubhang mapanganib na po. Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili. Mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Di ba po? Malinaw po. Yun po ay mga payo ng mga apostol. Lalo na po si Apostol San Pablo doon sa Timoteo. Kaya totoo naman, di ba? Ang mga tao ngayon, minsan nawala na po tayo ng tiwala. Dahil bakit? Dahil iyon po talaga ang nangyari sa isipin yung mabuti. Ang iniwan ni Moises o ng Panginoon ang banal na aklat nga siyang magbigay sa atin ng daan ng ating kaligtasan. Dahil bakit? Kahit gaano ka man kakilala, gaano man ang yaman mo sa mundong ito, hindi rin ito makapagliligtas sa atin. Dumating din sa atin ang mga bagay nga kailangan maparating sa Ama, lalo na po ko sa mga taong talagang wala na pong ginagawang kabutihan. Mababasa po natin sa Sopanias 2 kahit kinto at pilak man. Sefanyas Kapitulo 1, talatang 17 hanggang 18. At aking dadalhan ng kapisahan ng mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila nagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. O, diba? Malinaw po. Sorry lang po sa nabanggit ko kanilang sitas. Nakaligtaan ko lang po. Yun po. Kahit kayamanan man, ginto o pilak, ay hindi ito makapagliligtas sa kaarawan ng galit sa ating Panginoon. Diba? Kaya aanin naman natin yung mga yaman na yan nga nakatago, o aanin naman natin yung ating mga yaman na yan nga pinagdamot natin sa mga mahihirap. Diba? Dapat kailangan itong maalaman ninyo nga darating ang panahon na mawala ng saysay ang mga yan, di ba? Dahil alaman po natin dito sa ating mundong ginagalawan, tayo po ay maglalaho dito. Ang mga bagay sa mundong ito walang kabuluhan, di ba? Dahil hindi sabi nga ng kapatid Rani, hubad tayong isinisilang, hubad din tayong mamamatay. Kaya aanhin natin ang mga yaman na yan. Kaya papasukin natin ang kaharian yung ng langit, yung mga gawang makabanal, yung mga gawang mabubuti, yung pagtulong sa kapwa. Yan dapat iral sa Pilipinas, nga dapat tayo po ay magmamahalan, tayo po ay magbigayan, tayo po ay magkaintindihan, mahirap man o mga mayaman, malalaki mang mga reliyon o maliliit man. Yun po ay dapat magkaisa sa buong Pilipinas. Dahil bakit? Dahil marami na po ang mga bansa ngayon, nagkaroon na po ng kaparusahan. Nga alam po natin, sa mga lugar na yun ay mga kanya-kanya silang mga ginagawa.
nga nakalimot na sila sa pagtulong ng bawat isa. Sana dito sa Pilipinas, para hindi na ialis ng Diyos ang nakabagbad dyan nga kaparusahan dito. Dapat sana magkaisa tayo ng mga Pilipino, pati mga relihiyon, dapat magkakaisa tayo, lalo na po sa ating pamahalaan. Tuparin ninyo ang inyong mga tungkulin nga sinusumpaan, nga bigyan ninyo ang mga mahihirap, pakainin ninyo ang mga dukha, dahil yun po ang ikatutuwa sa ating dakilang Ama, yung magbibigay ng bawat isa, di ba? Magkapatawaran sa bawat isa. Huwag na po tayong magmataasan, magpakumbaba, magkaintindihan. Dapat yun po ang sinasabing maghari nawa ang kaharian ng langit. Dahil ang mga gawang mabubuti, yun po ang pinakamagandang mangyari ng bawat isa sa atin. Papasukin natin ang mga gawang banal, di ba? Yung mga gawang kaaya-aya sa harapan ng dakilang Ama. Dahil natuturo naman niya, ang tunay na reliyon ay sinabi niya doon sa Santiago 1:27, pakibasa kapatid. Malalaman po natin ang tunay nga reliyon nga itinutukoy doon sa aklat ng Sipanyas. Santiago Kapitulo 1 talatang 26 hanggang 27. Kung ang sinuman ay nag-iisip na siya religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. O, di ba po? Malinaw po. Yun po ang mga payo ng mga apostol, lalo pa doon sa aklat ng Santiago. Di ba? Ang tunay na reliyon ay matulungin. Ang tunay nga reliyon ay mapagmahal sa kapwa. Yun po. Dahil ang reliyon nga tinutukoy dito sa Santiago ay tayong mga tao. O, di ba? Kaya kung ano man ang mga mga gawa natin ngayon, sana po pag-isipan yung mabuti. Mag-iba na po tayo ng ating mga lakad ngayon. Dahil iyon po ay mga payo doon sa Roma 12:1 hanggang 2. Para magkaroon po tayo ng kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kung lahat tayo, pwede nating baguhin nating mga sarili. Yun po ay ikabubuti nating lahat, lalo na po sa bansang Pilipino. Dahil ang Pilipino, alam po natin yan, nga kumikilala yan sa isang Panginoong Hesukristo, nga siyang tagapagligtas ng sanlibutan. Pakibasa po, kapatid Rani. Roma Kapitulo 12 talatang 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharapang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. O, di ba po? Malinaw po nga maaring baguhin natin ang ating mga pagkatao habang may pag-asa pa, habang may buhay pa. Dahil sa maniwala kahit sa hindi, ito na po ang sinasabi ng Biblia ay huling araw sa atin. Ibig sabihin, huling pagkakataon na ito nga tayo po ay magkaroon po ng pag-iba ng ating mga sarili. Di ba? Di ba maganda naman kung tayo po ay maging mabuting tao? Huwag tayong maging masyadong mapagmataas. Dahil ang sabi ng mga nasasabi o mga karamihan, ang taong mapagmataas talagang hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos, at darating ang araw ng ang kanyang galit ng Diyos ay ibabagsak siya, di ba? Nais ba nating maranasan 'yan? Huwag sana mangyari 'yan. Kaya bilang isang mga kapatid sa pananampalataya, bilang isang kapatid nga nagkaroon po ng karunungan at biyaya upang ipalaganap ang mga salita ng Diyos, sana po magkaroon na po tayo ng habag sa ating mga
sarili. At hindi lang po sa ating mga sarili, lalo na po sa higit sa ating mga mahal sa buhay. Diba? Kailangan natin ito. Huwag na po nating sayangin ang araw o ang oras, dahil ang oras at ang araw ay isang ginto. Kailangan marami na po tayong mabago sa ating mga sarili, lalo na po sa 2024. Diba na tayo ngayon? Kailangan po, kung ano man ang naranasan ninyo nung nakalipas nga 2023, nga hindi kayo nagkaroon ng katagumpayan, maaari po nating baguhin ngayon sa 2024, di ba? Maging mabuti na po tayo. Maging mapagmahal na po tayo sa ating kapwa. Huwag na po natin itong sayangin yung mga bagay nga dapat nga naghari na sana ang Panginoong Kristo sa ating mga gawa. Yun po, dahil alam naman po natin yan. Nga karamihan ng mga salita ng aming mga kasamahan ay katotohanan yun. Bago mangyari ang sinasabi nga parang dayami ang ating mga buhay o ating mga katawan, dapat sana ngayon pa lang matuto na po tayong manikluhod sa Diyos. Matuto na po tayong humarap na may kalinisan sa Diyos sa pamagitan ng pagsisisi at pagbabago. Kaya sa oras na ito, hindi ko lang po ito pabahabain, dahil alam ko naman, pag nahaba na po ang isang salita, lalo na tungkol sa Panginoon, ang tao ay nagkaroon po ng kapaguran. Kaya hindi ko na ito pahabain. Ito muli ang Kingdom of Heaven and the Holy Nation of God nga patuloy nakikiusap o patuloy nga nagmamahal sa inyo. Lalo na po ang aming unang sugo nga siya po ay matagal na pong naglilingkod, nagsiservisyo, nagtitiis, nagbabata sa mga tao gaya ng ating Panginoon Kristo, nga hindi na po ininda ang paghihirap niya, hindi na po ininda niya ang paglayo ng kanyang pamilya, nga natiis niya ang mga bagay na ito para sa ating lahat, para makamit natin ang pangako ng Diyos, ang katagumpayan ng ating sarili sa ibabaw ng lupa o ang ating kaluluwa ng kung darating naman po ang panahon nga tayo lumisan na. Kung saan tayo nagmula, dapat doon tayo babalik. Diyos ang may likha, dapat doon tayo tutungo sa paglisan ng ating katawang, ang ating kaluluwa. Yun po, magandang umaga po sa inyo at happy dahil ito po ang araw ng tinatawag nga Three Kings. Ito po ang mga biyaya nga natanggap ng ating Panginoong Jesucristo noong siya'y isinilang. Ulitin ko po, magandang umaga po sa inyong lahat. Nabagal na ang connection ran. Naganap ba yun? Si Bad Boy baka gustong magsalita. Ayaw na, naubos na ng mga Hello po. Happy New Year.